Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega, for His great love for us. He's faithful and full of mercy and grace to His children. We are the children of our Father because He created us in His image and likeness. And I praise my Savior, my Jesus Christ, for writing my name in His book of life. And if you have Jesus in your hearts, if you obey the Father, then your name too is in the Lamb's book of life. We must trust our Father. We must believe in Jesus Christ, because our inheritance is our Father. He is the real treasure. Jesus Christ died on the cross for us to save us from eternal damnation. And so death has no sting anymore. We have a future and a hope. Our Father will provide everything for us, and He will take care of us. And that's for all eternity. And I thank the Holy Spirit for the gifts and the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. And for reminding us to always do the right thing in the eyes of the Almighty Father and in the eyes of our Savior, the Messiah, our friend, Jesus Christ. The Almighty Father said to the angels that they must worship Jesus Christ. And so we must too. We must always worship also Jesus Christ, because that's the order of our Father. So last time we read Deuteronomy chapter 23. So it's about the people who are excluded or who cannot gain entrance into the eternal kingdom of the Holy God, who cannot enter the assembly of the Lord. So who are these people? So emasculated, meaning ng emasculated, those who are having relationships with the same sex, like male to male, female to female, no? And also, emasculation is like cowardice, mga duwag. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong duwag, gaya na nakalagay sa book of Revelation chapter 22. But the cowards, the dogs, no? Binanggit diba sa Revelation chapter 2, yung cowards, hindi makakapasok sa kaharian ng Almighty Father. Kaya itong mga emasculated, meaning nito ay mga duwag also. Hindi kayang harapin yung mga katotohanan, yung totoo. Gustong mamuhay sa kasinungalingan. Ano pa? Sino pa ang mga hindi makakapasok sa kingdom of the Almighty Father? Illegitimate birth. Yung mga hindi anak ni Almighty Father. Yung mga hindi legal. Pero tayo, as followers of the Almighty Father, we are the adopted sons and daughters of the Holy God. No, nabasa natin sa Romans chapter 8, verses 14 up to 17. Dahil adopted na tayo, we are heirs, joint heirs with Christ. Kasama natin si Jesus Christ. Makakapasok tayo sa kaharian ng Almighty Father. At kung meron kang galit sa brethren mo, isinusumpa mo siya, may hatred ka, you can never enter the assembly of the Lord forever. Yung ayaw mong tulungan ang iyong brethren, hindi mo man lang mabigyan ng tinapay o tubig.
At kumukuha ka pa ng mga tao para isumpa, or kumukuha ka pa ng mga galamay para saktan ang kapwa-tao mo. No? Gaya nito si Balak, kumuha pa siya ng isang tao, si Balaam, para isumpa ang mga Israelites. Ang mga tao na nanghahatak pa, no, ng ibang tao para magalit sa iyo, hindi sila makaka-enter into the assembly of the Lord. Sino pa ang hindi makakapasok? Yung mga may galit sa kanyang brethren, yung mga galit din sa mga taong hindi nila kilala or mga alien, no? Sometimes sasabihin ng ibang tao, ay, hindi naman taga rito yan, bakit natin tutulungan, no? Ayaw ni Almighty Father, gusto ni Almighty Father, pantay-pantay ang trato natin sa kapwa-tao natin. Meron tayong partiality, ayaw ni Almighty Father nun. Ay, iba naman ang lahi niyan, huwag natin siyang tulungan, no? Hindi natin yan mga kalahi. Ayaw ni Almighty Father nun. They will never enter the assembly of the Lord kung ganon. Kahit na wicked yung brother natin or yung sister natin, dapat tratuhin natin ng tama. Kahit wicked pa siya, kahit gumagawa pa siya ng kasamaan, pantay-pantay ang tingin natin sa tao. Itong cleanliness in the campsite, no? Yung campsite. Ngayon, ano ang campsite natin? Ang campsite natin, yung puso natin, dapat malinis. Dahil si Almighty Father, lagi siyang nakatingin sa atin, nakikita niya ang ginagawa natin. Kaya hihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga kadumihan na ginagawa natin o nagawa natin, hihingi tayo ng kapatawaran. Kaya nga dito sa verse 30 ng Deuteronomy chapter 23, you shall have an implement among your equipment, and when you sit down outside, you shall dig with it and turn and cover your refuse. Ito yung dumi ng tao. Symbolically, no, ito ay mga kasalanan. Anong gagawin sa kasalanan natin? Dapat maging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. Hindi pa kalat-kalat yung dumi natin. Ayusin natin. Paano magiging maayos? Lalapit tayo kay Almighty Father to cleanse us. Hingin natin ang tulong ni Jesus Christ. Dahil the Lord your God walks in the midst of your camp. Nakikita niya tayo. Yung puso natin. At gusto niya tayong tulungan. At gusto niya tayo na maging victorious. Kaya dapat yung camp or yung body natin or tayo maging holy and pleasing to the Almighty Father. Yung mga ginagawa natin, yung mga lumalabas sa bibig natin, yung mga nasa utak natin, yung mga nasa puso natin. Malinis dapat. That He may see no unclean thing among you. Para maging karapat-dapat tayong tawaging mga anak ni Almighty Father. Dahil kung tayo ay unclean, madumi tayo, anong gagawin ni Almighty Father? He will disinherit us. He will turn back or turn His back from us. Tatalikuran niya tayo. Paano lang tayo magiging katanggap-tanggap kay Almighty Father? Kailangan natin ng blood ni Jesus Christ to cleanse us from all unrighteousness. Ano pa? Huwag tayong maging traidor or rebellious. Pag may mga nangailangan ng tulong, tutulungan. Dahil ito ang itinuturo sa atin ni Almighty Father, ito ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ. At saka yung mga sexual sin.
binabanggit dito, hindi tayo dapat makipartake sa kahit na anumang mga dumyan. There shall be no ritual harlot of the daughters of Israel, or a perverted one of the sons of Israel. So, ito yung mga nagpa-practice ng sodomy or prostitution. Iba-iba naman ng klase ng prostitution, hindi mo nga binibenta yung katawan mo, pero ano yung binibenta mo? Yung pagsisinungaling ka. That's harlotry also. Nagsisinungaling ka para lang magkapera ka. That's harlotry also. Ano pa? Dito sa verse 18, you should not bring the wages of a harlot. Galing sa maduming paraan, ibinibigay mo kay Almighty Father, or a price of a dog. Price of a dog, yung dog symbolizes dito ay isang male harlot or prostitute na lalaki. Kaya di ba nakalagay din sa Revelation chapter 22? But the dogs, the cowards, no? Yung dog ay kasi, bakit dog? Bakit sinisingle lang ang dog? Kasi ang dog, literal na madumi ang dog. Maraming bakterya, may virus, ang dami nang namatay sa rabies. At saka yung dog, kumakain din sila ng bulok, kumakain din sila ng human excrement, kahit yung excrement nila, kinakain nila, yung mga sinuka nila, kinakain. Di ba gano'n naman dog? Ha? Pero mahal na mahal ng mga tao ang dog. Mas gusto pa nila yung dog kaysa sa tao. Binibilhan pa ng pagkain, samantala ang kapwa-tao, hindi man na makatulong sa kapwa-tao. Hindi ganun ang utos ni Almighty Father. Ang utos ni Almighty Father, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Hindi ang mga dogs. Ang mga magagalit na mga dog lovers dyan, yun ang pinag-utos ni Almighty Father. Yung nakalagay sa Bible, bakit ako magsisinungaling? Hindi ako magsisinungaling. Sasabihin ko kung ano nakalagay sa Bible. Mas takot ako kay Almighty Father. Hindi ko kailangan ng validation ng mga tao. Ang kailangan ko ang validation ng Almighty Father. So yung mga galing sa maduming paraan, tapos nag-offer kayo kay Almighty Father, sasabihin nyo tithes yun, sasabihin nyo offering, yun nabibigay naman ng tithes, pero galing sa maduming paraan, nang-aabuso ka ng tao para lang magkapera ka. Tama ba yun? Hindi natutuwa si Almighty Father. Ang natutuwa, sino yung natutuwa? Pag nagbibigay kayo ng pera, mga preachers, mga pastors, yung mga namumuno sa inyong religious organization, natutuwa sila. Parang iniinganyo pa nila kayo na gumawa ng kasamaan. Hindi nila alam kung saan galing, pero iniinganyo nila kayo. Kayo naman bigay ng bigay. Ay, nakukuha ko to sa panloloko ng tao. Hindi natutuwa si Almighty Father. It's an abomination to the Lord your God. I-scam kayo ng tao para lang magkapera, tapos ibibigay nyo sa inyong congregation. Pumamatay kayo ng tao para lang ibigay sa inyong congregation yung pera na kukuha ninyo, sweldo ninyo. Yung kinikita ninyo, galing sa maduming paraan. Pang-abuso ng tao, panloloko sa mga timbangan, nanloloko kayo sa mga timbang pag nagbebenta kayo. Hindi natutuwa si Almighty Father. Nagsisinungaling kayo para makabenta kayo. Hindi natutuwa si Almighty Father. Kaya sa tingin ninyo makakapasok kayo sa kaharian ni Almighty Father. Samantalang gumagawa tayo ng kadumihan. Kaya yung mga tao hindi nila alam no? Hindi nila alam na masama ang kanilang ginagawa. Kasi may mga tao na nag-engganyo pa sa kanila. Sige, magbigay kayo ng pera. Pag madami kayong pera na ibibigay, mas lalo kayong pagpapalain. Yung mga tao ngayon, panloloko ang ginagawa. So, mapaparusahan din yung leader ninyo. Tapos magtatanong kayo kung bakit maraming mga calamities, mga tragedies na nangyayari, nasasaktan ng mga tao, physically, emotionally. It's because of our iniquities, mga kasalanan natin na ginagawa. Hindi kayo aware?
Ano pa yung kasalanan natin? You shall not charge interest to your brother. O yung mga nagpapa 5-6. Napapautang kayo, tapos wala na makain yung brother ninyo. Nagpapautang kayo, hindi makabayad. Hindi, business naman yun business naman. Business yun. Kaya nakakasakit na kayo ng kapwa-tao. Utos pa ni Almighty Father yun. Mag-iba kayo ng business. Yung mga walang panloloko. You shall not charge interest to your brother, interest on money or food, or anything that is lent out at interest. Bakit sa tingin niyo yung mga bangko, yung mga may-ari ng bangko, pagpapalain ni Almighty Father yon? Hindi mayaman yung mga bangko na yung mga international banks yun, big corporations yun. Sa tingin niyo saan mapupunta yung kaluluwa ng mga may-ari nun? Ng mga, ng mga namumuno? Sa tingin niyo? Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Tanggalin natin ang ating mga damit. Tanggalin natin ang mga alahas. Tanggalin ninyo yung mga bagay na mga mamahalin suot-suot ninyo. Ano itsura natin? Pare-pareho tayo. Tanggalin ninyo yung mga diploma ninyo, yung mga pinag-aaralan ninyo. Anong itsura natin? Pare-pareho tayo. Gumanda lang ang itsura dahil sa damit, sa mga makeup. Gumanda lang ang itsura dahil sa mga alahas, sa pera. Pero kung tanggalin natin lahat to, pangit tayo lahat. Makasalanan tayo lahat. Lahat tayo mananagot tayo kay Almighty Father. Verse 20, to a foreigner you may charge interest, but to your brother you shall not charge interest, that the Lord may bless you in all to which you set your hand in the land which you are entering to possess. Anong i-bless tayo ni Almighty Father? Pag hindi tayo nag-charge ng interest, i-bless tayo ni Almighty Father. Ang pagbe-bless na to, eternal salvation. It's for all eternity. Inheritance, ang true riches, true treasure, si Almighty Father. At pag nag-promise tayo kay Almighty Father, dapat ginagawa natin. Kasi, natatandaan ni Almighty Father yung promise natin. Pag hindi natin ginawa, lagot tayo kay Almighty Father, kasalanan yon. Pero, kung hindi ka man magpa-promise kay Almighty Father, hindi naman kasalanan yun. Ang kasalanan, nagpa-promise kay Almighty Father, tapos hindi mo ginagawa. Kaya kung ano ang sinasabi mo kay Almighty Father, gagawin mo. Dahil si Almighty Father, yung mga bagay na sinasabi niya, ginagawa niya. Faithful si Almighty Father. He keeps His promise. Ganun din si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ipapadala niya ang Holy Spirit, di ba? Ipinadala ni Jesus Christ ang Holy Spirit to comfort us. Ano pang sabi ni Jesus na promise niya? Na siya ay babalik. At babalik siya. Pababalikin siya dito ni Almighty Father. Hindi niyo ba napapansin? Yung birth pains. Na-explain ko na dati yung birth pains. Di ba dapat yung birth pains bago manganak ang isang babae, onti-onti lang, no? Bago pa siya manganak. So, hindi muna yung interval ng paghilab ng kanyang tiyan ay hindi mabilis, no? Sometimes 2 days may hilab na. And then, after some time, 1 day ang hilab, kundi yung pain and suffering ng mga tao, yung mga calamities, yung mga tragedies, mabagal. Pag malapit nang dumating si Jesus Christ, sunod-sunod na ang mga calamities na darating sa buhay natin. Volcanic eruption, earthquake, ano pa? Yung mga tsunami or mga lalaking mga tidal waves,
flood, yung storm or typhoon. Yun ang mga bagay na inaalaw ni Almighty Father to happen because we are wicked. And at the same time, a warning for us to return to our Father. Pero hindi naiintindihan ng mga tao. Up to now, hindi sila lumalapit kay Almighty Father. Nato lang, 5 days ago or 6 days ago, merong lindol sa ibang bansa. Malala. Katatapos na mga forest fires, nagkaroon naman ng lindol. May mga rumors of war, rumors of kaguluhan. Marami. Yun ay mga birth pains. Pabilis ng pabilis. Sunod-sunod. At pag malapit nang dumating si Jesus Christ, mas lalong mapapadalas ang mga birth pains na yun. But the end ay hindi pa mangyayari. Yung end hindi pa mangyayari. So yung mga birth pains na yun ay para sa mga tao to return to the Almighty Father. He's giving us time to repent. To believe in Jesus Christ. So, makikita natin sa internet, ang daming nagsasabi, malapit na kasing dumating si Jesus Christ, which is true. Dahil, maraming tao ang nakakaalam ng mga signs. Alam nila. Bakit nila nalalaman? Iba-ibang religion na nagsasabi nun. Ano alam nila? Gaya nung pinanganak si Jesus Christ. Kahit yung mga magi, alam nila na pinanganak si Jesus Christ. So, yung pagdating ni Jesus Christ, madali na, malapit na, alam din ng mga tao, kahit hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, kahit iba ang kanilang mga paniniwala, alam nila yan. Kaya tayo ngayon, tinuturuan ni Almighty Father. Tinuturuan tayo. He's reminding us. Pinapaulit niya sa atin ang Bible. Intindihin natin. Through the power of the Holy Spirit. Lagi ituturo ni Almighty Father pagmamahal sa kapwa-tao. At ang higit sa lahat ang pagmamahal kay Almighty Father, ituturo niya na iwasan o itigil na ang idolatry. At mahalin si Almighty Father ng buong buo. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, kaya na natin mahalin pati ang kapwa-tao natin. Sundin natin ang mga binugutos ni Almighty Father. Kaya dito, sa Deuteronomy chapter 23, recap pa lang natin din to, sa verse 24, huwag tayong maging selfish. Pinapakain na tayo at lahat. Halimbawa sa mga feeding program, may mga feeding program ba? Sa mga feeding program, punta kayo doon, pwede kayong kumain, unlimited. Pwede kayong magmukbang. Pero huwag na ninyong iuwi. Ha? Inuwi pa ninyo eh. Hindi, para doon sa bahay namin, yung mga kasama namin. Hindi ko pumunta siya, kasi marami pa naman. Kung talagang nagugutom yung tao, pupunta siya doon sa lugar kung saan may pagkain eh. Hindi makalakad eh. Ganun ba? Hindi makalakad. Sige, alam ni Almighty Father yun, kung nagsisinungaling ka o hindi. At wag mong abusuhin ang mga bagay na ibinibigay sa iyo. Dito sa last verse ng Deuteronomy chapter 23. Inaabuso ng mga tao ang kapwa-tao niya. Anong ginagawa pa? Hoarding. Nag-hoard na kung ano-ano mga bagay para lumaki ang kanilang tubo. May tubo na sila, gusto pa nilang dagdagan ng kanilang tubo. Hoarding. Akala nila,
Sila ay yayaman. Hindi nila alam, pag nag-hoarding sila, tataas lahat ng bilihin. So lahat tataas, konektado na yun. Pag tumaas ang pagkain, tataas lahat ng mga bilihin. Konektado lahat. O ngayon, apektado ngayon yung mga nag-hoarding din. No? Hindi nila alam, hindi nila naiintindihan. Kulang sa pangunawa ang mga tao. So, dapat yung mga tao sumusunod kay Almighty Father. Pero, matigas ang ulo natin. Kaya time na para bumalik tayo sa tatay natin. Sundin natin siya. Deuteronomy chapter 24 na tayo. So, basahin natin. When a man takes a wife and marries her, kung isang lalaki kumuha ng isang asawa at pinakasalan siya, and it happens that she finds no favor in his eyes, kung hindi siya natuwa sa kanyang asawa, because he has found some uncleanness in her, nakakita siya ng kadumihan or indecency, hindi niya nagustuhan yung indecency ng kanyang napangasawa, and he writes her a certificate of divorce. May divorce sa Bible. Kahit si Jesus nagsabi, may divorce. Sino nagsasabing walang may divorce? Hindi nagbabasa ng Bible yon. Ha? The only country in the world that doesn't have a law on divorce is the Philippines. Bakit? May mga tao na tumututol, pero ang Vatican may divorce doon. Ang Rome may divorce doon. Bakit? Kasi nagmamalinis ang Pilipinas. Malinis kami lang ang pinakamalinis dito. Ayaw naman divorce. Malinis kami. O, ngayon, nagulo ang pamilya. Ha? Dahil sa hypocrisy ng mga tao. Sinasabi, walang divorce. Meron. Hindi nagpabasa ng Bible ang mga tao. Ulitin natin, ano? When a man takes a wife and marries her, and it happens she finds no favor in his eyes, because he has found some uncleanness in her. Ano yun? Nakagawa ng isang indecency yung babae, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. Gagawa ngayon ng lalaki ng certificate of divorce. Nung susulat ngayon siya, iwalay na kami, divorce na kami, hindi na kami mag-asawa. Ilalagay niya sa kamay ng babae yon at pwede na niyang palabasin ng kanyang bahay. Yon ang divorce. Inaalaw ni Almighty Father. Inaalaw din ni Jesus Christ. Dito sa Matthew chapter 19 verse 4 to 9. Si Jesus Christ to. And he answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female? So babae at lalaki lang. Male and female. And said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Kung ano ang pinagbuklod ni Almighty Father, hindi mapaghihiwalay ng tao. Kung ano ang pinagsama ni Almighty Father, hindi mapaghihiwalay ng tao. Pero, kung si Almighty Father ang naghiwalay sa tao, magagawa yon. Ha? Si Almighty Father ang gagawa eh. Yung tao, hindi niya mapaghihiwalay ang mga pinag-isa ni Almighty Father. Pero si Almighty Father, He is powerful. Kaya niyang paghiwalayin ang mga tao. Hindi naman nakalagay dito, therefore, what God has joined together, let not God separate. Hindi naman ganun nakalagay. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Okay? So, isa yon. Si Almighty Father lang ang pwedeng maghiwalay sa tao. Paano maghiwalay ng tao? Makikita mo nagpapatayan na yung mag-asawa. Gusto pa ba ni Almighty Father na magkasama? Iniinganyo gumawa ng kasamaan ang isang partner or ang isang asawa. Gusto ba ni Almighty Father? Yun, mapalayo sa kanya ang kanyang mga anak.
Verse 7, they said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? Verse 8, he said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. And whoever marries her who is a divorce commits adultery. Sabi ni Jesus yun. Okay? So, kung sino man ang divorce sa kanyang wife, maliban sa sexual immorality. So, pag nagkasala ang babae ng sexual immorality or nagkasala ang lalaki, pwedeng i-divorce. Sexual immorality. Pwedeng i-divorce. Ngayon, nagmamalinis ang mga tao, ay hindi pwede, tayo lang ang country na walang divorce. Hypocrisy. Nakalagay sa Bible ang divorce. Binabanggit dito sa Mosaic Law at sa Messianic Law. Kaya yung mga divorce dyan na nag-asawa ulit, huwag kayo mag-alala. Papatawarin kayo ni Almighty Father. Pinatawad na kayo ni Almighty Father. Nasa law naman yun eh. At may kasulatan yun. Pero yung mga tao na nagsasabi na hindi dapat ang divorce, anong ginagawa nila? Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Yung mga tao na ayaw nila ng divorce or against sila sa divorce, anong ginagawa naman nila ngayon? They forbid to marry and command to abstain from food. So, ano ang kasalanan ngayon ng mga tao na ayaw nila ng divorce? Hindi raw pwede mag-asawa. Walang pinag-uutos na hindi pwede mag-asawa. Pwedeng mag-asawa. Sinungaling yung mga hindi nagbabasa ng Bible. At saka gusto pa na mag-abstain sa pagkain ng mga tao. Pag ganyang oras, huwag kayong kakain. Walang pinagbabawal si Almighty Father ng pagkain. Nakalagay, forbidding to marry. Ulitin natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Now the Spirit expressly says that in latter times, nitong mga huling mga panahon, some will depart from the faith, giving heed to deceiving demons or deceiving spirits and doctrines of demons. Doktrina ng mga demonyo. Ano yung doktrina ng mga demonyo? Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry. Doktrina ng demonyo to. And commanding to abstain from foods. Doktrina ng demonyo to. Deceiving spirits, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. For it is written, for it is sanctified by the word of God and prayer. Kaya pag may oras na, alam mo, sabihin ng Friday, bawal kang kumain ng meat. Bakit bawal kumain ng meat? Ibigay mo to. Ibigay mo tong verse na to. Walang masamang kumain. Dahil ang bagay ng mga pagkain, pag pinagpapasalamat sa Diyos, bigay ni Almighty Father yon. Doktrina ng demonyo yung sinasabi mo. Sabihin mo to, nakalagay, nakalagay, giving heed to deceiving demons or deceiving spirits and doctrines of demons. 1 Timothy chapter 4 verse 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Dito balik tayo sa Deuteronomy chapter 24 verse 2. When she has departed from his house, yung babae na dinivorce ng kanyang asawa and goes and becomes another man's wife, so nag-asawa ulit yung babae, no? If the latter husband detests her, kung yung pangalawang asawa niya ay galit sa kanya uli, and writes her a certificate of divorce, pwede siyang i-divorce uli, puts it in her hand, ilagay sa kanyang kamay, and sends her out of his house, so pinaalis uli siya. Pangalawang asawa na niya, pinaalis ulit siya. Or if the latter husband dies, who took her as his wife, o kaya naman ay namatay yung lalaki na pangalawang asawa niya,
Then, her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled. Hindi na siya pwedeng tanggapin ng kanyang unang asawa. Kasi, she has been defiled. Nagkaroon na siya ng pangalawang asawa eh. Yun ang sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 24. For that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Bakit ito ay sinasabing detestable or abomination? Kasi nakatabi na siya sa ibang lalaki. Tapos babalik pa siya sa dati niyang asawa. So, magiging isa na sila nung kanyang pangalawang asawa. So, nakatabi na niya sa kama. So, yung exchanging of bodily fluids, defiled na, ibig sabihin nun, no? So, bakit babalik pa siya sa dati niya? Inayawan na nga siya. Parang, isinuka mo na, kakainin mo uli. Parang gano'n ang ibig sabihin, isinuka mo na, inayawan mo na, tapos tatanggapin mo, binigyan mo na nga ng certificate of divorce, kukunin mo uli. So, it's an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Verse 5 of Deuteronomy chapter 24. When a man has taken a new wife, he shall not go out to war. Kung nag-asawa naman ng isang lalaki ng bagong babae, hindi siya pwedeng pumunta sa war or be charged with any business or kung anumang mga pagkakabisihan niya. Hindi pwede kasi he shall be free at home 1 year. 1 year siyang nasa bahay kasama niya ang kanyang new wife and bring happiness to his wife whom he has taken. Alagaan niya muna yung kanyang asawa ng 1 taon. Parang honeymoon stage, no? 1 year. New wife yun, no? Verse 6, no man shall take the lower or the upper millstone in pledge, for he takes one's life in pledge. Ito namang sa verse 6. Ano ba yung pledge? Hindi ka pwedeng kumuha ng collateral. Kahit na lower or the upper millstone in pledge. Security or guarantee or bond, collateral or surety or warranty. Hindi ka pwedeng humingi. Kahit lower or the upper millstone ng pledge. For he takes one's living in pledge. If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel, o may kidnapper na nun, ha? Bakit nangingidnap? May mga nangingidnap para i-mistreat, no? Basahin natin itong verse 7. If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel and mistreats him, or sells him, then the kidnapper shall die. And you shall put away the evil from among you. Kasi kaya nangingidnap, iaabusuhin or gagamitin or ibebenta. Ayaw ni Almighty Father na mga ganun. Ito ay unlawful. Kadumihan to. Unrighteousness. Ngayon, may mga nangingidnap ba? Mayroon mga nangingidnap. At meron ng mamaltrato sa kanyang kapwa-tao. Madaming nagmamaltrato sa kanyang kapwa-tao. Sa ospital nga lang, minamaltrato ang mga taong hindi makapagbayad. Hindi pinapapasok ng ospital ang mga taong hindi nagbabayad or hindi makapagbayad. At sa mga public hospital naman, dahil nga mahirap lang ang pumupunta ron, minamaltrato naman ng mga doktor. Punong-puno ng kadumihan ng mundo. Binibenta ang kanyang kapwa-tao. Hindi binibigyan ng serbisyo dahil walang pera. Hindi tinutulungan dahil walang pera. Ano ang kaparusahan nun? Kamatayan. Kaya ngayon mag-isip kayo, may kasalanan ba ako? Ano ba ang kasalanan ko? Isipin natin, mga kasalanan natin.
Dahil hindi nyo alam, pag nasa impyerno na kayo, ano bang kasalanan nagawa ko? Para kayo na alam nyo na. Para pag nasa impyerno, hindi nyo na tayo magtayo. Ano bang kasalanan ko? Para hindi na magtanong, hindi ka na magtaka. Ha? Or ngayon pa lang humingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father. Bumalik tayo sa tatay natin. At magtiwala tayo kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ay makakalinis sa atin. Ang kanyang dugo, ang kanyang blood. Wala nang iba pang makakapagpalinis sa atin kundi ang dugo ni Jesus Christ. Ang maniwala kay Jesus Christ. Siya lang, wala nang iba. The only mediator, the only interceder. Hindi si Mary. Hindi yung kung anumang mga santo ang tatawagin ninyo. Hindi kung anumang mga statue. The Lord wants to be worshipped in spirit and in truth. Verse 8. Take heed in an outbreak of leprosy. Itong leprosy, hindi lang ito ay isang ketong, kundi ito ay zarat. Iba-ibang mga klaseng skin diseases. Kasama na nito yung eczema, bulutong tubig, no? Bulutong tubig ba tawag doon? Oo, bulutong tubig, measles, ano pa ba yung mga tumutubo sa katawan ng tao? Mga bukol, pigsa, kasama na dito sa leprosy dahil lahat ng mga yun ay galing sa bacteria. So basahin natin yung Leviticus chapter 13 up to 14 kung ano tong mga to dahil may mga sakit ang tao na nagmamanifest talaga sa kanilang mga skin. Ha? Pag diabetic ka, anong nangyayari sa iyo? 'Di ba? Magsusugat yung paa mo, hindi gagaling. So isa rin 'yun sa sinasabi na leprosy. Hindi lang matawag noon na diabetes. Ngayon lang ginawa ang word na late lang ang diabetes, no? Tapos, ang ketong, ang tawag nila ay Hansen's disease. Pero itong leprosy sa Bible, iba-ibang klaseng mga skin diseases to, lumalabas dahil sa madumi ang loob ng tao. Madumi, may nakain, no? Nagkakaroon ng rashes, yon. Kasama yon sa leprosy, iba-ibang mga rashes. Iba-ibang mga nagnanaknak na nagnanaknak. May mga nana, no? Nagnanaknak or nagtutubig-tubig. Ayun. Kaya may mga ganun na sakit na nagmamanifest sa katawan natin. Kasi sa loob, may diferensya tayo. Yung liver, sira, ganun, or hindi gumagana, or manas, no? Diba, makikita mo, ba't manas ito? O, i-check. Ngayon, noon, isa yon sa mga leprosy or charat kasi nga hindi alam ang tawag sa sakit. Wala pang isilang itinatawag, walang ipinapangalanan, walang binibigay na pangalan sa mga sakit. Basta nakikita sa katawan, nagmamanifest. Okay? Halimbawa, pag may uod ka, di ba, magkakaroon ka ng bilog dito sa anong tawag doon? Yung ringworm, di ba bilog yon pag may uod ka sa katawan? Mga ganon. So, ang lahat ng skin diseases, leprosy ang tawag sa Bible. Ngayon may iba-ibang mga klase ng leprosy. Nakalagay sa Leviticus chapter 13 to 14. Ngayon, meron na rin sakit na cancer nun. Pag sinabing cancer of the blood, makikita nila na yung may mga pamumuo ng namumula yung skin. Napunta tayo sa science. Kasi nga, lahat ng mga sakit nagmamanifest sa skin ng tao. Walang doktor nung panahon na yon. Sino ang doktor? Si Almighty Father. So, sino ang kanyang mga nurse na nag-check? Yung mga priests. Mga nurse yon. Ha? Sino ang doktor? Si Almighty Father. Okay? So, kina-quarantine yung mga sakit na nakakahawa. So, hindi lang nito tayo nagkaroon ng quarantine.
Kahit noon pa, ang unang nag-quarantine, nag-utos si Almighty Father. Lately na lang yung mga tao ngayon nagka-quarantine, no? Hindi nila alam. Si Almighty Father ang nanguna nag-quarantine sa mga tao. Kaya nga gusto ni Almighty Father na malinis yung kapaligiran. Dahil saan nakukuha yung mga sakit? Sa mga dumi, sa mga kinakain ng mga tao. Kaya nga ayaw ni Almighty Father kumain ng mga maduduming mga bagay ang mga tao, pero matigas ang ulo ng mga tao, gustong kumain ng mga kung ano-ano, lahat na lang kakainin. Nung dumating na si Jesus Christ, hinayaan na tayong kumain kahit na ano. Dahil lahat ay pagpapasalamat natin kay Almighty Father, lahat ay blessing niya. Hindi lang siyempre pwede kumain ng tao, ha? Dahil yun ay murder. Kaya dito sa verse 8, take heed in an outbreak of leprosy or different kinds of skin diseases na binabanggit dito sa Leviticus chapter 13 and 14. Ngayon kung gusto nyo i-check, basahin ninyo na mahaba kasi may mga sugat na hindi gumagaling, may sugat na gagaling, may sugat na namumula. Binabanggit sa Bible, dinidescribe. May sugat na pag may tumubo na buhok na black, magaling na yon. Pag may sugat na ang tumubo ay kulay puti ang buhok, medyo delikado. Nakalagay sa Leviticus chapter 13 to 14 mga nakakahawa na sakit at mga hindi nakakahawa na sakit. Kaya dito sa verse 8 of Deuteronomy chapter 24, take heed in an outbreak of leprosy or charat or different kinds of skin diseases, that you carefully observe and do according to all that the priests, the Levites, shall teach you. Makinig, no? Sabi ni Almighty Father. Just as I commanded them, so you shall be careful to do. Maging careful. Bakit maging careful? Kasi magkakaroon ng hawa-hawha ng mga tao, mauubos ang anak ni Almighty Father, ang mga Israelites. Kaya kailangan careful ang mga tao to check magkakaroon ng quarantine. Ngayon dito sa verse 9 of Deuteronomy chapter 24, remember what the Lord your God did to Miriam on the way when you came out of Egypt. Alalahanin ninyo kung ano ang ginawa ni Almighty Father kay Miriam noong kayo ay lumabas ng Egypt. So makikita tong pangyayari na to or tong event na to sa Numbers chapter 12. Pinarusahan ni Almighty Father si Miriam. Basahin natin ano. Yung Leviticus chapter 13 and up to 14, mahaba kasi. So kayo na magbasa. May ka na magbasa. Kung alam mo yung nanonood dito. Sa itong Numbers chapter 12, basahin natin. Ito yung kay Miriam. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Nag-asawa uli kasi si Moses. Namatay na yung kanyang unang asawa. Kaya nag-asawa uli siya. Ethiopian ang kanyang napangasawa. Ethiopian meaning galing sa Ethiopia, no? So dark-skinned. Ayaw ni Miriam at saka ni Aaron. Kaya nakalagay din, Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Si Moses lang ba ang kausap ni Almighty Father? Has he not spoken through us also? Di ba kausap din naman tayo ni Almighty Father? Nagkaroon ng inggit, no? Bakit si Moses lang? Bakit tayo ba? Hindi ba tayo anak? Parang ganit, tayo ba? Hindi ba tayo anak ng Diyos? Anak din naman tayo ng Diyos. Kausap-usap din naman si Almighty Father. Si Moses lang ba ang anak ng Diyos? Siya lang ba kinakausap ng Almighty Father? So ang dating ay may pride, no? Kayabangan. Si Moses at Aaron. And the Lord heard it. Yun ang matindi. Nadidinig tayo lagi ni Almighty Father.
Kaya mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin sa kapwa-tao natin. Narinig tayo ni Almighty Father. And the Lord heard it. Verse 3 of Numbers chapter 12. Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Si Moses, nag-asawa siya ng Ethiopian woman, pero humble siya, no? Hindi siya nagyayabang. Maraming pinagdaanan, di ba, si Moses? Siya ay, nung bata pa siya, di ba, siya yung pinaanod sa tubig. Tapos nung pinaanod sa tubig, pinakuha si Moses pinakuha ng princess kay Miriam, si Moses, habang nakaanod sa tubig si Moses. So, adopted son ng princess ng Egypt, si Moses. Kung adopted son si Moses, ibig sabihin, maganda yung kinalakihan ni Moses. Nakatira siya sa isang malaking lugar, at saka nakapag-aral siya. No? Pero kahit na ganon, humble si Moses. Mahal niya yung kanyang mga kapatid. Sino ba yung kapatid ni Moses? Mga Israelites. Mahal niya. At nung nakapatay siya ng isang Egyptian dahil minamaltrato ang kanyang kapatid na Israelite, natakot si Moses. Kaya habang may nag-aaway na naman na dalawang Israelite, pinagsabihan ni Moses, huwag kayong mag-aaway, magkapatid kayo. Ang sabi naman ng dalawang Israelite, bakit mo kami pinagsasabihan? Papatayin mo rin ba kami gaya ng pinatay mo ng Egyptian? Hindi naman talaga gustong patayin yung Egyptian, nagkataon lang na namatay, no? Hindi niya sinasadya. So, ang ginawa ni Moses, tumakas ngayon siya at umalis siya ng palasyo sa Egypt. Sa iba siya namuhay. Namuhay siya ng simple. At background lang to, no, si Moses. Na kahit na maganda yung lugar na kanyang pinanggalingan na Egypt, nakapag-aral siya, pero namuhay siya ng simple. Nung nakapag-asawa siya, hindi mayaman. Simpleng pamumuhay. Kaya si Moses, humble siya. Noon pa man. Kaya siya ang pinili rin ni Almighty Father na mag-lead ng mga Israelites from Egypt to the Promised Land. Verse 4, balikan natin itong Numbers chapter 12, verse 4. Suddenly, the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, kinausap ni Almighty Father, si Moses, Aaron, and Miriam, come out, you three, to the tabernacle of meeting. Mag-usap tayo. Kayo, Moses, Aaron, Miriam. Mag-usap tayo. So the three came out. Then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam. Tinawag ni Almighty Father si Aaron and Miriam. Si Almighty Father, asan siya? Came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle. So may clouds, nandun si Almighty Father, nakatago sa clouds. Hindi kasi siya pwede magpakita kay Aaron and Miriam dahil mamamatay agad si Aaron and Miriam. Kaya nandun siya sa pillar of cloud. Stood in the door of the tabernacle. So yung cloud nandun sa tabernacle. Nakatayo lang dun yung cloud, no? Nandun si Almighty Father sa cloud. And called Aaron and Miriam, and they both went forward. Then he said, hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. Sinabi ni Almighty Father, kung may mga prophets among you, sa inyong mga tao kayo, pinapakita ko sa kanila ang sarili ko, sabi ni Almighty Father, sa isang vision. I speak to him in a dream. So nakikipag-usap si Almighty Father through visions and dreams. Gaya kay Zechariah, kay Daniel, kay Samuel, and all the prophets. Visions and dreams. Hindi in person. Si Abraham, ganun din. Visions and dreams niya nakakausap. Si Almighty Father.
Sino nakita ni Abraham? Si Jesus Christ yun, the commander of the army of the Almighty Father. Na dumalaw sa kanya kasama ang dalawang angels. Pero, pag si Almighty Father, nakikipag-usap siya through visions and dreams. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly and not in dark sayings. Ganun makipag-usap si Almighty Father kay Moses. Face to face. Not in dark sayings. Diretso magsalita si Almighty Father. Walang mga parables or symbolism makipag-usap si Almighty Father kay Moses. Straight makipag-usap si Almighty Father kay Moses. Kasi nga, humble si Moses. And he sees the form of the Lord. Nakita niya ang forma ni Almighty Father kahit yung nakatalikod, diba? Si Almighty Father. Nagpakita si Almighty Father kay Moses. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Bakit hindi kayo ngayon natatakot na magsalita ng laban sa aking servant na si Moses? Alam nyo naman, nakakausap si Moses face to face. Pag kinakausap ko si Moses, nakita niya ang aking forma. Sabi ni Almighty Father, hindi kayo natatakot sa servant ko kay Moses. Humble si Moses, sabi ni Almighty Father. Verse 9, so the anger of the Lord was aroused against them, and he departed. Pinagsabihan niya si Aaron at saka si Miriam. And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Pinarusahan ni Almighty Father si Miriam. Anong nangyari sa kanya? Leprous yung kanyang skin. White, as puting-puti ang kanyang skin. Hindi natin alam kung ito ba ay eczema or kung anumang bakterya ang dumapo sa kanya or fungi, kung bakit puting-puti ang kanyang itsura dahil sa sakit sa balat. White as snow, puting-puti. Di ba pag may mga sugat kayo na parang balakubak, no? Balakubak na ikakaskas mo na gano'n, tapos puti pa rin. Ano bang tawag doon sa ganung sakit? Sa skin? Balakubak sa skin? Ano bang tawag doon? Basta gano'n, white as snow. Nakakita na ako ng pero sa paa lang, nakita ko sa internet. Ito naman, si Miriam, buong katawan. White as snow. Kahit mukha niya. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Then Aaron turned toward Miriam, and there she was, a leper. So Aaron said to Moses, "Oh my Lord, please do not lay this sin on us." Lumapit si Aaron kay Moses, nagmakaawa. In which we have done foolishly and in which we have sinned. Nagkasala kami. Pinag-usapan ka namin ni Miriam dahil sa nasabi namin na bakit ka nag-asawa ng Ethiopia, hindi lang naman ikaw nakakausap ni Almighty Father. Nagkasala kami sa pinag-chismisan ka namin, backbiter kami. Yun ang ibig sabihin, kasi backbiting yun no? Verse 12, please do not let her be as one dead, whose flesh is half consumed when he comes out of his mother's womb. So Moses cried out to the Lord, saying, please heal her, O God, I pray. So nung nag-pray na si Moses kay Almighty Father, na-heal si Miriam, nawala yung kanyang white as snow na skin. Ganun magaling si Almighty Father. Kaya itong leprosy, hindi natin alam kung anong klaseng sakit yon, no? Kung eczema ba yon or malalang eczema. Kasi eczema lang ang word na alam ko. Ano ba mga sakit sa balat na namumuti, na nagkakaliskis-kaliskis, no? Na parang balakubak. Kasi puti yung balakubak, diba? O yun, ganun ang nangyari kay Miriam. Ngayon, dito sa verse 9, yun ang binabanggit dito sa Deuteronomy chapter 24. Naalalahanan ninyo kung ano ang nangyari kay Miriam nung sila ay umalis ng Egypt.
Kaya mag-ingat kayo sa inyong mga ginagawa. Dahil kung magparusa si Almighty Father, matindi. Hindi nyo lang alam na si Almighty Father. Dahil hindi nyo nakikita. Dahil bulag kayo. Pero si Almighty Father, lahat, powerful si Almighty Father. He allows things to happen para matuto ang kanyang mga anak. All for the glory of the Almighty Father. Ginagawa niya yan. Antayin pa ba natin? Paparusahan tayo. Yung mga calamities and tragedies darating sa buhay natin. Bumalik tayo sa tatay natin. Dahil yung tatay natin, mahal na mahal tayo. At si Jesus Christ, siya ang magbibigay ng strength natin. Sa atin, no? Verse 10 na tayo ng Deuteronomy chapter 24. Binasa lang natin yung Numbers chapter 12 dahil nga itong si Miriam, yung nagkaroon ng sakit sa balat dahil sa kanyang paninirang puri or backbiting or chismis or inis, no? Verse 10, when you lend your brother anything, you shall not go into his house to get his pledge. Kung magpapautang ka naman sa iyong brother, magpapahiram ka sa kanya ng kung ano-ano, huwag kang papasok sa kanyang bahay para kukuha ka ng collateral. Kasi minsan, papasok ako sa bahay, titignan ko kung anong pwede kong kunin. Ano bang mga bagay dito na mamahalin. May mga ganong klaseng tao. Kung anong meron ng tao, kasi nangangailangan yung isang tao, papasok siya ngayon sa sambahay. Ano bang meron dito? I-background investigation nga natin pa kung may makukuha tayo sa kanya. Di ba ganoon yung mga bangko? Credit investigation. Verse 11, you shall stand outside. Huwag kang papasok sa loob ng bahay ng tao na gustong manghiram sa'yo. And the man to whom you lend shall bring the pledge out to you. At yung tao naman na nanghihiram sa'yo, siya ang mag-aalok sa'yo or magbibigay sa'yo kung ano yung collateral niya na pwede mong nakukunin. Ha? Hindi pwedeng ikaw ang mamimili. Itong collateral gusto ko, ayaw ko yan. Magagalit si Almighty Father sa'yo. Dahil si Almighty Father, maawain siya sa mga poor and also poor in spirit, sa mga foreigners, sa mga widows, orphans, sa mga taong nag-iisa sa buhay. Pinagtatanggol ni Almighty Father. Dahil yung mga tao na yun, mga walang makakapitan, yung tumatawag sila kay Almighty Father. Verse 12, but if the man is poor, kung mahirap ang isang tao, you shall not keep his pledge overnight. Kung mahirap ang isang tao, huwag mo nga pangahawakan ang kanyang collateral or yung pledge niya or yung damit niya na mamahalin. Hindi, mahal to eh. Ito yung pwede ko lang na i-collateral say, you shall not keep his pledge overnight. You shall in any case return the pledge to him again when the sun goes down. Bago pa man bumaba ang araw, ibigay mo na sa kanya, that he may sleep in his own garment and bless you. Nang sa ganun makatulog siya sa kanyang sariling damit or pag-aari nang hindi siya nag-aalala, at nang sa ganun ikaw ay kanyang i-bless at ipag-pray at magpasalamat siya kay Almighty Father. Pag nagpasalamat siya kay Almighty Father, ipagpapasalamat din niya ikaw, mabe-bless ka ngayon. And it shall be righteousness to you before the Lord your God. At nang sa ganun, makikita ni Almighty Father na you are righteous. Pero ngayon, ang mga tao selfish. Ha? Lahat na lang. Ano bang makukuha ko sa kanya? Ano bang meron siya? Ano bang guarantee ko na yayaman ako dyan? Ganun ang mga tao ngayon. Gusto ng guarantee na may makukuha. Swapang ang mga tao.
Kaya ano ang mangyayari sa mundo? Hindi mo alam, kaya nagkasakit ikaw. Kaya kung ano man nangyari sa'yo. It's because that's a repercussion of the sins na nanggawa mo. Verse 14, you should not oppress a hired servant. Huwag kang mangmamaltrato ng kapwa-tao mo. Or servant na mga who is poor and needy, mga mahihirap. Usually, ang mga tao, pag nalaman nila na poor at nangangailangan na isang tao, minamaltrato nila. Whether one of your brethren or one of the aliens who is in your land within your gates. O kaya, kahit hindi mo kalahis, mga ano naman yan eh, may mga derogatory remarks ang mga tao pag hindi nila kalahi. Ay, mga gaya ng iba, no, na kikita. Ay, mga Bisaya naman yan, huwag natin tulungan yung mga Bisaya. Bakit nyo ginaganon? Hindi naman masama maging Bisaya, ah. Nanggigigil ako sa mga taong ganon. Ang gaganda ng mga Bisaya. Ang dami ko naririnig na ganon, ha? Taga ano naman yan, taga Mindanao. Ano naman yun kung taga Mindanao? Pare-pareho tayo anak ni Almighty Father. Kaya ginaganon nyo yung tao, minamaliit yung mga tao. Sa tingin ninyo, mataas kayo. O dahil sa ganun, dahil sa mataas kayo, mapagmataas kayo, ibababa kayo ni Almighty Father. I-humble kayo ni Almighty Father. Dahil tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Kaya wag tayo mga abuso, mga oppress ng mga tao, mangbubuli ng mga tao, mangmamaltrato ng tao. Lalo na pag mahirap minamaltrato ninyo. Ang matindi, yung mahirap, minamaltrato niya, kapwa niya mahirap. Yun ang matindi. O, pagagalitan din ni Almighty Father yun. Verse 15, each day you shall give him his wages, and not let the sun go down on it. For he is poor, and he has set his heart on it, lest he cry out against you to the Lord, and it be sin to you. O bigay mo sa kanya ang sweldo. Dahil sa mahirap, ayaw mong bigay ang kanyang sweldo. Dahil sa mahirap, konti lang ang ibibigay mo. Ganon, ino-oppress, minamaltrato. Inaabuso, sinasaktan. Pag umiyak kay Almighty Father yun, kasalanan mo. Verse 16 ng Deuteronomy chapter 24. Fathers shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers. A person shall be put to death for his own sin. Halimbawa, may isang tatay, no? May kasalanan yung tatay. Hindi pwedeng ang parusahan mo yung anak. Hindi, yung tatay mo kasi nakagawa ng kasalanan, kaya ikaw ang paparusahan namin. Ikaw ang sisingilin namin. Hindi pwede yung God. Ayaw ni Almighty Father nun. Ha? Or yung anak nagkasala, tapos yung tatay papatayin. Hindi pwedeng ganon. Dahil a person shall be put to death for his own sin. Huwag yung i-punish ang mga tao dahil sa kasalanan ng magulang, or i-punish ang isang bata, or i-punish ang magulang dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Sa kasalanan ng anak, no? Hindi pwedeng akuin ng magulang or akuin ng anak ang kasalanan ng kanyang tatay. Hindi pwedeng akuin ng tatay ang kasalanan ng kanyang anak. A person shall be put to death for his own sin. Kahit sa utang, ganun din, hindi pwede. Verse 17, you shall not pervert justice, do the stranger, or the fatherless, nor take a widow's garment as a pledge.
mahal na mahal ni Almighty Father the orphans, tsaka mga widows. Kasi yung mga orphans, tsaka widows, tsaka mga strangers, mga nag-iisa sa buhay ito, mga to. Wala silang connection, wala silang power. Yung iba minsan, no, ay orphan yan, hindi ka apihin natin, gawin natin katulong. Orphan yan eh. Ginagawa niyong katulong, yung mga tita, na may mga asawa at anak, kinukuha ninyo yung mga pamangkin ninyo na mga walang magulang. Minaabuso ninyo, minamaltrato ninyo. O kaya yung mga matatanda, na wala ng asawa. Minamaltrato rin ninyo. Hindi nyo nirespeto. Lahat ng tao, irespeto natin. Ano man ang posisyon sa buhay. Ano man ang estado sa buhay. Dahil pag ang mga tao, inaapi ninyo, yung mga taong walang makapitan, si Almighty Father ang magbibigay sa kanila ng justice. Verse 18. But you shall remember that you were a slave in Egypt. Alalahanin ninyo, kayo ay dating mga alipin sa Egypt. And the Lord God redeemed you from there. Therefore, I command you to do this thing. Anong ibig sabihin nito? Lahat tayo pare-pareho, makasalanan. Lahat tayo pantay-pantay. Nung pinanganak tayo sa mundo na to, wala tayong dala-dala kahit na ano. At pag umalis tayo sa mundo na to, wala rin tayong dala-dala kahit ano. Kaya pantay-pantay lang tayo. Verse 19. When you reap your harvest in your field, and forget a sheaf in the field, you shall not go back to get it. It shall be for the stranger, the fatherless, the widow, that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. Para pagpalain ka ni Almighty Father. When you reap your harvest in your field, and forget a sheep in the field, wag mo nang balikan. Kasi nung time na to, no, nag-aani yung mga tao. Kanilang, yun ang kanilang mga ikinabubuhay, pag-aani at pagtatanim. Ngayon, sa field, pag may lugar ka na hindi naani, wag mo nang balikan yun. Ha? Wag kang swapang. Inalaw ni Almighty Father na mangyari yun, na maiwan mo yung isang sheaf na yon, or yung isang bundle na yon, or yung isang quantity na yon. Inalaw ni Almighty Father na maiwan mo. Nang sa ganon, makinabang naman ng ibang mga tao, yung mga hindi kaya makabili, yung mga fatherless, yung mga widow, mga stranger. Inalaw ni Almighty Father yon. Nang sa ganon, pag hindi mo na binalikan yun, ibibless ka lalo ni Almighty Father. Mas lalo pa niyang bibigyan ka ng maraming blessings. Kaya wag maging swapak. Ay, baka makakuha ng iba to. Baka iba na makinabang. Sayang naman to. Ubusin na natin to. O, katakawan yun. Ha? Kaswapangan. Ayaw ni Almighty Father. Greediness. Sino nga ang unang-unang greedy? Di ba si Lucifer? Greedy siya eh. Prideful siya. Lahat ng kasalanan na sa kanya. So, lahat ng mga bagay na kadumihan na kay Lucifer na. So, kung madumi ang ginagawa natin, sino yung inyong namamayani sa buhay ninyo? Ngayon, kung kalinisan ang ginagawa natin, righteousness, kanino tayo? Si Almighty Father, ang ating tatay. Almighty God, the Creator, because He is good, He is righteous, He is justice, He is merciful, He is just, He is
gracious or full of grace. Kapareho ni Jesus Christ, ganun din. Kapareho ni Almighty Father si Jesus Christ, who is like me. Sabi ni Almighty Father, di ba nabasa natin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Hindi siya nagtira para sa sarili niya. Lahat ibinigay ni Jesus Christ. Nag-ipon ba siya ng tithes and offerings? Paying tithes, paying offerings? Wala. Siya bang tagahawak? Siya bang treasurer? Hindi. Wala siyang ganong ginagawa. Siya pa ang nagpapakain sa mga tao. Hindi niya sinasaktan ng mga tao. Minamahal niya yung mga tao. Pinapagaling niya yung mga tao. Pinapatawad niya yung mga tao sa mga kasalanan. Ganon si Jesus Christ. At ganon din si Almighty Father. Si Almighty Father, ibinigay niya ang kanyang anak, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ibinigay naman niya ang kanyang buhay para sa atin. Nang sa ganon, tayo ay mabuhay. Hindi greedy si Almighty Father. Hindi greedy si Jesus Christ. Kaya tayo, kung tayo ay swapang, hindi tayo kay Almighty Father. Hindi tayo kay Jesus Christ. Verse 20, when you beat your olive trees, you shall not go over the boughs again. It shall be for the stranger, the fatherless, and the widow. Maawain si Almighty Father. Merciful. Itong when you beat your olive trees, kasi nga may tanim na puno, no, na olive tree. Ngayon yung olive tree kasi, you shall not go over the boughs again. Beat the olive tree. Kasi yung olive tree, mabilis maani yung olives. Kasi ipapagpag mo lang ng ganon, mahuhulog na yung bunga ng mga olive trees, yung olive na ganon. No, nakakita na ako ng ganon. Ang daming bunga, ipapagpag mo lang ng ganon, ang dami na nahuhulog. Ngayon, isang pagpag mo lang, sabi ni Almighty Father, you shall not go over the boughs again. Wag mo nang pagpag, wag mo nang pilitin na ipagpag. Dahil yung mga matitira na mga pananim, yung mga matitira na mga fruit ng olive, para yun sa mga fatherless, widow, and the stranger. Mapakinabangan din ng iba. Bakit gusto ni Almighty Father? Kasi siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Gusto ni Almighty Father ma-enjoy ng lahat ng tao ang kanyang mga blessings. Ngayon, kung magiging swapang ka, hindi naman sa'yo, ano ang gagawin ni Almighty Father? Hindi kanya anak. Swapang ka eh. Yung mga anak ni Almighty Father, hindi swapang, hindi greedy. Hindi namimilit manghingi ng tithes and offering ang mga anak ni Almighty Father. At hindi nanghihingi ng tithes ang mga anak ni Almighty Father at offering. Ha? Yung mga tithes para lang yun sa mga Levites. Meron akong napakinggan, namimilit. Namimilit at ganon. Namimilit ng offering. Sa pilitan na nga yung tithes, di ba? Namimilit pa pati offering. Iba raw yung tithes sa offering. Pinipilit yung mga tao. Ilabas din yung parang ganun ang gustong sabihin ng pastor, preacher, ano na yun eh. Ikaw ba, narinig ko eh, may trabaho ka ba? O anong trabaho mo? Wala kang trabaho, pero nagkakapera ka. O ba't hindi ka magbigay? Ganun ang sabi. Hindi ganun si Almighty Father. Hindi ganun si Jesus Christ. False teacher yun. Huwag kayo makikinig sa ganun. Hindi na may milit si Almighty Father. Hindi na may milit si Jesus Christ. Hindi bastos si Almighty Father. Hindi bastos si Jesus Christ. Mapagmahal yung tatay natin. Marespeto yung tatay natin. Marespeto si Jesus Christ. Hindi namamahiya ng tao. Pero nabasa natin sa Bible, di ba?
Anong ginawa ni Jesus Christ? Nung ginawa ng mga tao sa temple, na doon nagpapalitan ng pera at nagbebenta ng mga animals for offering. Kaya ginawa ni Jesus Christ yun, dahil binabastos ng mga tao yung temple of the Almighty Father. Pero ngayon, ano na ang temple natin? Ang temple natin, katawan natin, si Jesus Christ, ang nasa sa puso natin. Dahil nung si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin, sinira na yung physical temple. So, ano na yung temple natin, na nakatira si Almighty Father at si Jesus Christ? Sa hearts natin. Tayo ang temple ngayon. Tayo ang church. Hindi ang building, hindi establishment, hindi physical structure. Verse 22 and the last verse of Deuteronomy chapter 24. And you shall remember that you were a slave in the land of Egypt. Therefore, I command you to do this thing. Pangalawang beses nang sinabi ni Almighty Father dito sa Deuteronomy chapter 24. Remember that you were a slave in the land of Egypt. Nakalagay din sa Deuteronomy chapter 24, no? Verse 18. But you shall remember that you were a slave in Egypt. Nakalagay sa chapter 24 verse 18. Inulit-uli dito sa verse 22. Remember that you were a slave in the land of Egypt. Ibig sabihin, wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Wala tayong may pagmamalaki sa mga tao. Pantay-pantay tayong lahat. Kaya magpakumbaba tayo sa tatay natin. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan masave. Lahat tayo kailangan natin si Jesus Christ. Kaya walang magyayabang sa atin. At tayong lahat magtutulungan. Hindi magpapayabangan, hindi mga abuso ng kapwa-tao, hindi mamimilit ng kapwa-tao, kundi magtutulungan, lalo na yung mga stranger, the fatherless, the widow, yung mga tao na vulnerable. Walang pinipilit si Almighty Father na magbigay ang mga tao sa mga congregation, sa establishment, or sa kung ano-ano mang mga lugar kung saan nagpipreach ang mga false teachers or false pastors. Dahil mapagmahal si Almighty Father, mapagmahal si Jesus Christ. Kaya nga nakalagay dito, ibigay nyo. Huwag kayong swapang. Ha? Pag may nakita kayong leader sa congregation ninyo, swapang, mayabang, hindi ganun si Almighty Father. Nakalagay dito, di ba? Nakalagay din dito, di ba? Yumabang itong si Miriam, tsaka si Aaron. Pinarusahan ni Almighty Father. Prophet yun, ha? Si Miriam, prophet yun. Pati si Aaron. High priest yun, si Aaron. Levite yun. Pinarusahan ni Almighty Father. Takot na takot si Aaron. Dahil tayo, pantay-pantay tayong lahat. Huwag tayong mayabang. Tutulong tayo sa kapwa-tao natin, pantay-pantay ang tingin natin sa tao. Dahil, alalahanin natin, slave tayo. Wala tayong mapagmamalaki. Kaya magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Ang tatay natin nag-create sa atin. Saan tayo galing? Ha? Sa clay. Alikabok. May tubig. Clay. Pasalamat tayo sa tatay natin. That we were created in His image and likeness. Na kahit nagawa tayo sa alikabok, sa clay, si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Dahil tayo, tinuturing niya na friends. Because of His great love to the Almighty Father. At mahal din niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.